Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Isang aswang nagabunan ang nakapansin sa kanila habang naghihilahan silang dalawa. Napatingin kay Iris. Kumuha ng isang balot si Iris mula sa basket at inalok ang gabunan. Sumama ang tingin nito sa kanya, kaya agad niyang idinemo kung paano kainin at ano ang halaga ng balot sa katawan. Nakakapagpalakas daw ng tuhod ang napakasarap na laman nito. Bukod doon ay nakakapagpaganda rin. Kumunot ang noo ng gabunan. Tinanong ang dalaga kung bakit siya ay hindi gumanda. Nainsulto, kaya pinukol niya ng balot sa mukha ang gabunan. Lalo namang sumama ang mukha nito. Tangkang aatakihin na siya, pero inawat niya ito at sinabing panoorin ang naiibang kapangyarihan ng balot. Natigilan na naman ang gabunan. Binuksan ni Iris ang isang balot. Hinigo pang sabaw at saka sumigaw ng super aswang. Hindi naman na-impress ang aswang na gabunan. Okay, fine. Kaya nagdesisyon si Iris na tumakbo na lang sabay hila kay Obet. Pagtakbo nila ay isa na namang aswang na gabunan ang humarang sa kanila. Kinuha ni Iris ang lalagyan ng asin sa loob ng basket at ibinato iyon sa mukha ng gabunan. Tila asedong nahapdian ang malaking aswang sa asin, kaya nagtatararang ito. Pinaalala ni Obet sa dalaga na aswang din naman sila. Kung gusto raw niya, ay pwede silang lumaban bilang aswang. Naalala ni Iris, nung maliit pa siya, ay tinuturuan siya ng Tatay Ignacio niya na makipaglaban gamit ang espadang kahoy na dati niyang laruan. Ibinaba niya ang basket ng balot. Dumampot ng kahoy, hinipa ng tulo, at saka iniamba sa naglipa ng mga kalaban. Bukod sa turo ng tatay niya, inisip din ni Iris ang tunay niyang mga magulang. Hindi man niya nakilala at nakasama ang mga ito, ay kailangan niyang bumawi sa kanila sa pamamagitan ng pakikipaglaban para sa kanilang lahi. Kaya mala Gabriela silang na sumugod sa Iris sa gitna ng laban. Napahinto ang mga naglalaban sa pagsugod niya. O bakit ganyan ang tingin niyo sa mukha ko? Magaganda kayo? Walang sumagot
sa tanong niya. Sa halip ay nagsimula na rin siyang atakihin ng mga ito. Ibinuhos ni Iris ang galit sa mga napapangitan sa kanya. Nabigla si Nico. Hindi niya inaasahan na may angking galing sa pakikipaglaban ang dalaga. Nang mapagod ay nagsabi ito ng time purse. Huminto rin naman saglit ang mga gabunan. Pero nang mapansing inuutulang sila ng dalaga, ay umatake ulit sila. Naging mainit at maduguman ang labanang iyon. Sa huli ay nagawa pa rin nilang magwagi at mapaatras ang mga kalaban. Dahil sa nangyari, ang mga aswang ay humanga kay Iris. Si Iris naman kinuha ang basket ng balot at ipinamigay ang mga laman niyon sa mga aswang. Ani niya, pangpalakas daw yun ng tuhod at pangpaganda. Ang mga aswang ay mga natigilan. Naglipat ang tingin sa balot at sa mukha ni Iris. O teka, ba't parang hindi kayo naniniwala? Gusto nyo yatang samain ang mga pagmumukha nyo eh. Sa takot ay napilitan ang mga aswang na kainin ng balot. Bilang pabuya sa mga nakipaglaban, pinahintulutan sila ng pinuno nila na sumalakay sa baryo para mambiktima ng unlimited. Kinabahan si Iris. Sinabi niya kay Nico na hindi niya gusto ang binabalak nila. Ani ni Nico, iyon daw ang reward nila. Pero kung ayaw sumama ni Iris, ay okay lang naman. Buong pananabik na nagtakbuhan na nga ang mga aswang patungo sa baryo. Ang iba ay lumipad na, gaya ng manananggal at mga tiktik. Sinubukan ng dalaga na awatin sila, pero hindi siya pinansin ng mga ito. Wala siyang nagawa kundi makipag-unahan sa kanila sa pagtungo sa baryo para bigyan ng babala ang mga tao. Ngunit pagdating niya roon ay marami nang nauna sa kanya. Muling nanariwa sa isip niya kung paano sinakmal ng isang aswang ang Tatay Ignacio niya. Dahil doon ay napilitan si Iris na kalabanin ng sariling lahi. Sa gitna ng malagim na senaryong yun, nakita ni Iris si Lydia, ang numero 1 nambubuli sa kanya noon. Tatarakan nito ng punyal si Nico na nagawa nitong makubabawan. Hindi na kontrol ni Iris ang inis. Inatake niya si Lydia. Pero bago pa siya makalapit dito, ay natisod siya sa nakausling bato at nadapa. Pagkadapa niya, ay nakaamoy siya ng hindi maganda. Kaya pala ay doon siya napasadlak sa wet packs ng kalabaw kung saan may nakatumpok na gerbox. Naalala tuloy ulit niya ang Tatay Ignacio niya nang ipagtapat na sa tain ng kalabaw lang siya nito napulot.
Dahil doon ay nadagdagan ang lakas ng loob ni Iris. Tumayo siya ng parang singlakas ng kalabaw at saka mabilis na inagaw ang punyal sa kamay ni Ladya. Sabay sabing hindi sasakyan ang jowa niya para sakyan ito. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.